Dito kami ngayon, Tarlac. Hello everybody. Hello. Tahimik lang muna tayo ngayon kasi nasa restaurant tayo. Dahil tayo sa paligid na kaya. Tahimik ba talaga? Wala, natripan ko lang mag-live yan. Para sa aliman. Matuturin kayo ng mga tanong nito sa mga to. Okay, go. Ito sa mga tanong. Ano kanina, yung may tinatanong ka? May isapan ka na. May isapan. Sa kasal? Ah. Ilang mauna. Alan, ulit. Parehas gastos yung dalawa na yun. Parehas gastos yung dalawa na yun. Pero, mas mababa ang gastos sa kasal. Huwag nyo kasing luhuin. Yung iba mag-gastos 1 million sa kasal, tapos maghihiwalay din naman di ba? Alam mo, mas importante yung pagsasama kaysa sa kasal. Pero, sobrang importante rin ang kasal at the same time kasi, gaya nga sabi ko, sa dalawang panig. Una, sa babae, security yan. Pangalawa, sa lalaki naman, abstinence yan. Para makapag-abstain ka sa lahat ng katarantaduhan ng buhay. Kaya di ba sinabi lalagay sa tahimik? Yun. Para hindi ka na mag-entertain ng iba, pakasalan mo na kagad. Pero yung make sure muna, dapat mahal na mahal mo yung babae. Kasi yung babae, kahit hindi ka naman niya masyadong mahal, okay pa yun eh. Kasi emotional being sa mga babae, effortan mo lang ng gusto, mamahalin ka rin yan eh. Hindi ka tulad ng mga lalaki, pag talagang hindi mo talaga masyadong trip yan, patagalin mo na 1-2 taon, sawa ka na dyan. Kaya nga sinasuggest ko, ASAP yan. Kasi ang problema kasi, pag nagkaroon na ng masyadong maraming sexual intercourse in the past, magkakaroon ngayon ng point of comparison, tapos parehas kayong dalawa sira na. Ganun na mangyayari nun. Pag masyadong maraming sexual intercourse, tas multiple sex partners pa, masisira ka talaga bilang tao. Mahihirapan kang umibig ng tapat kapag ka masyado ng maraming babae o masyadong maraming lalaki yung natikman mo in the past. Kaya ako, kung ako makakapag-suggest, ASAP, bilisan nyo yung pagpapakasal. Kasi hindi naman kailangan mahal ang kasal, brother. Kaya nga 5,000 lang yan. Kung alam ng mga requirements, ganun. Tapos kung magkano man yung bayad doon sa kung sino man yung magkakasal sa inyo, tapos. Kailangan mo lang naman, 2-3 saksi lang dyan, okay na yun eh. Mga magulang ninyo, gawin yung saksi, tapos na. Hindi na kailangan grande pa. Optional na lang yun kung mag-i grande kung mayaman kayo. Pero kung hindi naman kayo mayaman, ordinaryong taong bahay lang kayo, why would you bother na grande? May na yata yung internet. Ayun, okay na. Ayos na. Okay naman yung internet? Okay, yun ang sagot ko. Madaliin nyo. Asap. Madaliin nyo yung konsepto ng kasal. Basta sigurado kang mahal na mahal mo talaga yung babae. Kasi yung babae, kahit di ka naman masyadong mahal, okay lang yun eh. Kasi emotional being sa mga babae. Eventually, effortan mo lang ng gusto, ma-in love sa'yo ng gusto yun. Pero you damn make sure na yung babae, hindi masyadong maraming sexual intercourse na na-experience yan sa iba-ibang mga lalaki in the past. Otherwise, minsan may mga pagkakataon sa loob na ng pagsasama, nagkakaroon pa extramarital sex. Ayun. Ano yan? Okay. Nakilala ko ng mga nandito. Okay, sige. Go. Next question. Okay. Malamang nakita na nila ako sa kusunod eh. Salamat. Ingat kayo. Ano ba naman ang tugtog? May question ako about sa magulang. Sige. Kasi minsan may mga magulang na may paboritong anak. Meron yung hindi paborito, ginagawa na lahat ng maasama sa magulang, pero hindi pa rin gusto. Sa akin okay lang yun eh. Kasi normal naman talaga yun. At least sa bahay pa lang, napag-aralan mo na, hindi ka paborito. Alam mo ngayon na paglabas mo sa lipunan, meron ding konsepto ng favoritism. Doon pa lang sa loob ng bahay, nakapag-practice ka na. Pag hindi ka paborito, tangin na good. Diretso good yan. Tignan mo, mas umaalagwa pa buhay ng mga hindi paborito kaysa sa mga pinaka-paborito. Bakit? Kasi you always have something to prove. Hindi ka tulad kapag paborito ka, favorable ka na kagad. Lahat ng pabor nakukuha mo. O dahil lahat ng pabor nakukuha mo, ano mangyayari ngayon sa'yo? Malamya. Diba? Lahat ng pabor nakukuha mo eh. Yan ang kasarapan kapag nabuhay ka na puro struggles. At ano mo, katulad sa akin, paborito ba ako? Ni ng nanay ko o ng tatay ko, hindi ako paborito. Tingnan mo naman ngayon, nakikinig sa akin ng mga tao. Bakit? Puta, pamparagan yung utak ko eh. Kasi lagi kong kailangan patunayan yung sarili ko sa mga tao.
Mula pagkabata, pinipilit ko ng patunayan yung sarili ko sa mga tao. Dumating ngayon sa punto na pinakikinggan na ako ng mga tao sa dami ng mga bagay na napatunayan ko sa sarili ko at saka sa mga tao. Resulta kasi nagsasalita. Mas resultado yung mga yung mga hindi paborito. Kasi mas nag-e-effort sila sa buhay eh. Para lang, takinan yung lahat, putakinan yung lahat. Magiging magaling ako, magiging mayaman ako. Ganun. Hello everybody, good evening sa inyo. Shoutout daw, Shaira Gas at Dan Hill, salamat. Okay, sige. Paano maging ikaw? Hindi mo gugustuhin maging ako, tangina kupal yung buhay ko. Gugustuhin mo maging ikaw. Tapos best version lang ng sarili mo. Pagalingin mo ng gusto yung sarili mo. Hindi mo kailangan maging ako. Hindi ko nga gustong maging ako eh. Oo. Naman ang utak mo, brother. Kasi it is a defense mechanism sa akin. Defense mechanism yun eh. Attack mechanism na rin. Oo, kasi napansin ko, yung mga tao nagugustuhan yung mga taong matatalino. O edi nagpakatalino ko ng gusto, mura lang naman ang libro sa Shopee, halagang 300 piso, decent yung libro na yun. Mahal na sa 400 pesos ang libro sa Shopee. Tapos lahat ng mga trabaho na pinilit kong gawing hanap buhay, as much as possible, ginagalingan ko, tinatalinuhan ko talaga ng gusto. Ganun. Kasi napansin ko, mahal na mga tao, mga matatalinong tao eh. Sabi ko nga ako, pagdating ng panahon, mamahalin din ako ng mga tao dahil magiging matalino ako. Nung mga panahon na bobo pa ako, yun ang pangarap ko dati, maging matalino. Maging mayaman na rin kasabay nun. Pero bobo pa rin hanggang ngayon eh. Susunod pa rin yung taba eh. Oh, sige, ikaw. Questions, go. Mati, kuha ka mo na. It's that time of the year again. Spotify Rap season is here. Ibigan Isabella, good evening Ryan. Podcasts that made your 2025. And this year, From Ralph Glenn Llanera, bossing, paano ka nagdedesisyon kapag alanganin yung sitwasyon? Pros and cons. Hahanapin mo kung alin lesser evil. Tapos hahanapin mo rin kung alin yung may mas pinakamalaking pakinabang at saka pinaka-efficient din at the same time. Kasi hindi lang yan sa laki ng pakinabang eh, doon din yan sa efficiency. Sobrang laki nga ng pakinabang pero mauuna ka munang maubos bago mo makuha yung pakinabang, hindi sulit. Efficiency. Sobrang efficient. Yun ang sekreto, nasa efficiency. Tapos bilisan mo yung pagdedesisyon pero dapat kalkulado ang desisyon mo, dapat natansya mo na lahat ng bagay bago ka magdesisyon. Kasi yung iba, pinapateka-teka, bukas-bukas. Diyan ang gagaling ang stress eh. Yung mga bagay na dapat mong ginagawa, hindi mo nagagawa agad-agad o pinapateka-teka mo hanggang ma-stress ka na dahil sa dami ng mga bagay na hindi natatambak na sa'yo. Boss question. When it comes to success, may kinalaman May ba ang karne yung gender? Oo. Success sa pera, pinag-uusapan natin. Oo, may kinalaman ng gender mo. Hindi masyadong maraming babae ang gusto maging CEO. Hindi masyadong maraming babae ang gusto maging vice president. Tapos nahaharangan pa ang mga babae ng konsepto ng pag-aanak. Tungkol sa success sa pera, pinag-uusapan natin. Career, success sa career. Pero overall, yung success sa kabilang buhay, wala nang kinalaman doon ng pagiging babae o lalaki. Basta nagagampanan mo yung dahilan kung bakit ka tao. Yun. Pagka nagkakamali yung mga tao mo sa larangan ng negosyo, anong ginagawa mo? Or ano yung mga attitude na dapat? Binubunga mo sila. Hindi ko ginawa yun. Hindi mo ginawa yun? Oo. Naawa kasi. Hindi, dalawa kasi yun eh. Alam na ng mga tao ko yun. Alam na ng mga tao ko. Na ang dahilan kung bakit ko sila binubungangaan. Kasi when you strike fear into someone's mind, naaalala nila yung mga bagay-bagay. Psychologist na nagsabi nun eh. Na kapag ka tinakot mo yung isang tao, maaalala niya yung mga bagay-bagay. Ngayon, pinaliwanag ko na muna una sa mga tao ko yun. Pero hindi naman lahat ng pagkakataon ganun. Siyempre magbubunga nga lang ng pagka paulit-ulit ka lang sa pares na katangahan. Puta yung yung ibang katangahan doon sa Project 1M, sapat para ikabagsak ng Project 1M. Ikaw ba, hindi ka magbubunga pag ganun? Sabi mo, tanggalin na lang yung tao. Hindi naman niya sinasadya eh. Diba? Hindi ka tanggal ng tanggal. Ang tinatanggal lang yung may will issue. Ayaw nang magtrabaho, tinatamad na lang magtrabaho. Alam mo, may diferensya lang talaga yung ugali talaga ng tao. Tapos ayaw niya naman talaga sa'yo in the first place. Tapos alam mo, nananatili na lang siya dahil sa sweldo. Tapos
nadudugos na ng oras, tapos nakakahawa na rin pati sa mga kasama niya. Yung mga ganun, tatanggalin mo talaga yun. Pero yung taong nagsusubok naman na gumawa ng maayos, paulit-ulit lang talaga sa parehas na katangahan, diba? Kailangan may pangil ka rin. Alam na ng mga tao ko yun, ang dahilan kung bakit ako nagbubunga nga, para dun sa konsepto na maalala nila kung bakit ako nagbunga nga. Para di na nila ulitin yung parehas na katangahan. Yun yun eh. Pero generally, ako, diretso, hindi ko sinasuggest siya pagka-corporate yung trabaho. Hindi ko sinasuggest siya pagka-corporate yung trabaho. Siyempre, sa corporate na klase ng trabaho, papel-papel talaga yan, kalawat kanan. Hindi ka pwede bunga, bla bla, professional, and everything else in between, plastic-plastic ka muna. Gano'n naman talaga yun eh, kaplastic ka naman talaga yun eh. Hindi talaga eksakto yun ang gusto mong sabihin. Pero kailangan mong sabihin sa paraan na maiintindihan ng tao na hindi masasaktan ang kalooban kasi ang tawag doon, professionalism. It's when choosing your actions and words based on how people will react on it rather than based on how you really feel. Hindi na importante yung nararamdaman mo because of professionalism. Ang importante, anong ipaparamdam mo dun sa tao and how good are you in getting the message across. Getting the message across. Yun talaga yung bottom line talaga ng coaching eh. Getting the message across. Yun. You just have to be creative on getting your message across. Yun ang suggestion ko. You have to be creative on getting your message across. Yun. Isa pa, kung halimbawa will issue yan, will issue. Dalawa kasi yan eh, isang skin issue, isang will issue. Hindi ko lang alam kung maintindihan ng audience ko yun, pero regular na kwentuhan lang naman ito eh. Hindi naman ito talagang pang live talaga eh. Kwentuhan lang ito dito, tapos nilive ko lang para matuto rin kayo kung sakali man. Yung skin issue, will issue, dalawa yan. Bakit hindi efficient o bakit hindi effective yung empleyado mo? Hanapin mo kung skill issue ba o will issue. Pagka skill issue, retrain ang resolution dyan. Pag will issue, kailangan mong gumawa ng paraan para magustuhan niya yung bagay na ginagawa niya. Maging specific na lang ako para Sige. Ganito kasi, ang sabi ko sa kanya during that time is 84 inches. Ang ginawa niya, hindi 84 inches, which is 17. Ginawa niya 8 feet. So ngayon, magre-resize kami ng cabinet. Kasi Ano daw dahil ba't ginawa niya? Kailangan mo root ang cause. narinig niya daw sa akin is 8 feet, hindi daw 84. Dapat kasi documented, brother. Dapat meron kayong GC. Ganon din naman sa Project 1M eh. Yung akala ko. Lagi yan. Akala ko, nakalimutan ko. Akala ko, nakalimutan ko. So para matanggal ngayon yung akala ko, nakalimutan ko, na dalawa sa pinaka-major excuses ng mga tao ko in the past, lahat nasa GC. So wala ngayon, akala ko. Ayan, maliwanag ko, nandito sa GC, nilagay ko yan sa GC. Hindi mo in-execute pag kukulang mo ngayon yan. Sasabihin mo, nakalimutan mo, hindi, babawasan ko yung incentive mo. May incentive yung mga tao ko. May incentive yung mga tao ko. So ngayon, ganado sila. Kaya makikita mo, pupunta ka doon ngayon, kahit wala ako doon, ganado sila. Oo. Isa pa yun. Kasi ang dami kasi talagang benefit ng pagiging empleyado ng Project 1M. Kaya nga santambak yung mga aplikante ng Project 1M eh. Ang dami aplikante ng Project 1M. Magantay muna kayo na may mag-resign sa kanila. Tsaka kayo makakalusot. Kung makakalusot kayo. Ganun lang naman yun eh. Makapag-ipon na rin siguro sila. Makapag-ipon na rin sila. Francis lalo. Dahil pera ni Francis. Putang na. Seryoso, pwede mo nang i-consider na mayaman na si Francis. Dahil pera ni Francis. Si Francis ang pinakamayaman sa kanila tip pa lahat. lang niya sa kanya siguro. Hindi. Centralized ang tip. Centralized. Centralized ang tip. Kasi paano mo ngayon bibigyan ng tip yung mga yung mga kitchen. Tama. So, kahit sino pa nakakuha ng tip, lagay nyo sa tip box yan para sa lahat yan. Hati-hati. So, yung iba, malaki yung nakukuha ng tip, yung iba, maliit yung nakukuha ng tip. May mga araw naman, mas malaki naman yung nakukuha ng tip nung mga dating maliit yung tip. May mga nagtitip na rin 1,000 eh. So, hati-hati sila. May nagtitip na 1,000, 500, bla bla. O yun, hati-hati sila ron. Hindi na ako kasama ron. Sa kanila na lang yun. Wala naman dahilan para makihati pa ako ron eh. I keep all the profit. Okay. Brother, what truth about life that is so uncomfortable that most people avoid it? Ano ulit. What truth about life that is so uncomfortable that most people avoid it? Death. Halos lahat ng tao ayaw ng konsepto ng kamatayan. Halos lahat. Maliban na lang yung mga religiously inclined individual. So parang katulad ko, graduate na ako dito sa buhay na to, gusto ko na makita yung kabila. Hindi naman ako religiously inclined eh. Akala lang mga tao, religious ako na klase ng tao. Bakit? Kasi masyado ako maraming alam sa theology. And knowing theology doesn't necessarily follow that you're actually good in living on it. Diba? Living with it.
and living across it, living around it, living in it. Diba? It doesn't necessarily follow na magaling ka sa theology, ibig sabihin, sinasa buhay mo na. Hindi ganun yun. Kaya nga tingnan mo, makikita mo yung contradiction, yung hypocrisy ko. Nakikita nyo mismo yung hypocrisy ko. Yung contradiction ko, nakikita ninyo. Ano? Ulit-ulit mo pa yung isang Ezekiel Samari. Sige mamaya. Nakikita rin yun yung kaipokritohan ko, nakikita nyo rin yung contradiction ko. At hindi ko gustong itago yan. Lahat tayo may kanya-kanyang level ng contradiction. Lahat tayo may kanya-kanyang level ng kaipokritohan. Ang gusto kong mangyari, dun sa kaipokritohan ko, makita ninyo na ipokrito ako dito sa isang panig na to. Huwag nyo nang gayahin. Huwag nyo nang gayahin. Yan yung simpleng konsepto. So ngayon, I'm living my life in harmony with my contradictions. Komportable ako sa mga contradiction ko. Komportable ako. Yun ang kasarapan kapag lahat na lang ng bagay, alabas mo lang, tapos wala kang pakialam. So, alam mo, kahit makita ng tao titiko, okay lang sa akin, wala akong pakialam. Bakit? Hindi naman, alam mo yun, hindi naman ako katulad ng mga ibang influencer na yung social media ko, ang hanap buhay ko eh. Di ba? Yung, alam mo, you work on your name as much as possible, pero lahat ng mga bagay na inilalabas mo, dapat totoo lang. Huwag ka sinungaling, masama yun. Masama sinungaling. Isa pa, kapag masyadong malinis ang tingin sa'yo ng mga tao na parang may pagka-Diyos ka na, pag nakakita sila ng konting bantu sa'yo, nakakita sila ng konting diferensya ng utak mo, na lahat naman tayo may diferensya ang utak, ayaw ka na kagad ng tao. Pag masyadong malinis yung personahe na ginawa mo sa paningin ng mga tao, yun ang dahilan kung ba't ako, nilalabas ko na ang sarili kong baho. Puta, mas maigin yun, hindi naman si makagago, walang makabira sa kanya. Bakit? Siya na rin mismo naglalabas ang sarili niyang baho eh. Ano ba naman bibirahan mo sa isang taong nilabas na yung sarili niyang baho? Ganon din ako. Labas ko na lang lahat. Bahala ka na kung magustuhan mo ako, hindi, wala akong pakialam. Ang bottom line lang naman yun, alam mo yun, this is not for myself, kaya luminito ako sa social media. This is for other people. And it is with great contradiction that I'm saying that this is for other people, yet it is for myself as well. Bakit? Ang hinahabol ko, kabilang buhay. Ano ibig sabihin? Wala naman akong choice kundi tumulong sa mga tao. Wala akong choice. Because of lack of option, sabi kasi ng mga lumang libro, kailangan mong tumulong sa mga kapwa-tao, tas tago mo lang yun. So, ibig sabihin, meron ako mabuting gawa, ito ngayon yung social media, nilalabas ko ngayon sa mga tao para marami matulungan. Pero meron din ako mga nakatagong gawa na mga bagay na hindi na alam ng publiko, wala silang malay doon. Kakakita mo, every now and then makakakita sila ng, tinulungan kami yan, unang beses ko nakita yan sa charity, bla bla, unang beses ko nakita yan, binigyan kami ng ganito yan. Pero hindi ko na nilabas sa social media, kaya kita mo, halos wala ka makitang charity ko sa social media. Contradiction kasi yan eh. I will say, hindi siya contradiction. It is a paradox. It seems contradictory in first glance. Tapos tsaka ma-realize, yung deeper meaning, hindi pala contradictory. Meron lang talagang meron silang tawag dun eh. Very specific. Meron silang tawag dun eh. Short term at saka long term. I would say. Short term at saka long term. So short term, nakikita mo yung ginagawa sa harapan. Pero yung long term, hindi mo napamalayan. Ayan, katulad yan, tinan mo. Isipin mo, may mga tao sinasabi, kaya ika nagkakaganyan yan si Chester sa social media kasi kakampanya yan. Kakandidato yan. May mga na gano'n, nakikita nyo yan. May mga nakikita kayong gano'n. Lalo pa nito nakaraan, awarding, nakabarong ako. Mukha akong kurap na politiko ron eh. Tangina yung tsura ko. Tangina yung tsura ko talaga ron eh. Diba? Diretso, hindi ako interesado sa politika. Masyadong maliit yung politika para sa akin. Kabilang buhay ang hinahabol ko. Masyadong maliit yung politika. Ang sarap-sarap ng buhay ko, vlogger lang ako eh. Ba't naman lalagyan ko pa yung sarili ko ng responsibilidad na magiging politiko? Hindi rin naman ako interesado maging corrupt na politiko. Alam mo, yun lang naman ang paraan para mabawi mo yung ginastos mo dyan sa politika nung kumakampanya ka pa lang eh. Mag-corrupt ka. Yun lang yung paraan para mabawi mo yung ginastos mo dyan. O, wag mo nang bawiin dahil sobrang dami mo ng pera. Hindi naman ganun karami ang pera ko para kumandidato ko eh. Diba? O, ano ngayon ang mangyayari? Pag ako kumandidato, magkukurap lang ako. Hindi naman ganun karami pera ko eh. Bakit? Kailangan ko rin bawiin yun, yung nawala sa akin. Kailangan yun eh. Kailangan kong pera yun. Diba? Ayun. Yun ang dahilan kung ba't hindi ako interesado sa politika. Ayun. Ito pala. Dito pala dapat. Parang nandito yung brand ko. Salamat po sa Neris. Hello. Ay. Yan. Neris. Okay. Questions. Go. Okay. Hello, Idol. Nakasiksik pa rin yung karani sa ipin.
Nag-push ka ng toothpick, brother. Thank you, ha? Ramban. Sige, go. Okay, so this is technically 2 questions. Sige. How do you endure the boringness of reading books? You've been reading a lot of books, and do you have other technique to be able to digest every information? Alam mo, wala. Tiisin mo lang. Putang ina, lintik na putang ina ng pagtitiis na yan. Pinaghirapan ko talaga para makuha yung art ng pagtitiis. Alam mo yung oras para magbasa ako ng putang ina boring na libro. Uupo ako ngayon dun sa aking maliit na upuan na may maliit na lamesa. Tapos bubuklatin ko yung libro. Tapos titiisin ko yan dapat sa loob ng 1 oras matiis ko. Kasi minsan paglipas pa lang ng 15-20 minutes, nagsisimula mo na ma-digest yung information eh. Pero yung first 20 minutes halos, pukin ang ina mo, wala akong naiintindihan. Ganun din ako kabobo. As much as matalino tingin mo sa akin, ganun ako kabobo pag nagbabasa ako ng libro, unang 20 minuto, wala akong maintindihan. Pag lumipas na yung unang 20 minuto, natanggal na yung kaburingan, yung isip ko ngayon, nagtitrip na yan. Wala na tayong choice. Kailangan nating unawain na to, otherwise hindi natin may enjoy yung buong 1 oras. We will have this entire 1 hour in agony and we don't want that to happen, sabi ng utak ko. O ngayon, wala ngayong choice. Mangyayari ngayon, i-enjoy na ng utak ko yung pagbabasa. Kahit hindi ko gusto at kahit hindi rin niya gusto. Nagkakasundo kami ng utak ko eh. Kakasundo kami ng utak ko eh. Kailangan nating tiisin to po. Kinang-ina mo, boring to. Pero para mahalin ka ng mga tao, dapat matalino ka, Chester. Ganon. Oo, pinag-usapan namin ng utak ko yan eh. Minsan may pagkabaliw din yung utak ko eh. May sariling utak yung utak ko eh. Oo, nag-uusap kaming dalawa. Oo, sabihin ba, butak ka naman, baliw yung Chester. Ba't ikaw ba, hindi ka ba ganon? Pag may kaaway ka, hindi ka ba nagkikreate ng mga senaryo sa utak mo kung paano mo sasapakin yung kaaway mo? Okay ng ina mo, wag ako. Wag ako. Wag ako. Sige, go. Next. Hindi mo nasubukan mag-ano sir, na pumili ng religion nila. Ha? Hindi nyo ba nasubukan? Na? Sumali sa isang religious group. Mukha bang hindi ko na subukang sumali sa religious group? Halos lahat na nga eh. Pero Halos sa lahat na eh. yun, nandun ba yung nakita ba dun sa lahat ng yung kahit kaprangit lang na tunay yung ano nila? Nalilito tao dyan sa konsepto ng tunay. Diretso, nalilito tao dyan. Alam mo bakit? Tanong mo sa akin bakit? Bakit sir? Ito komplikado to. Pagtsagaan nyo lang, lilipad na utak ng audience ko, akin muna sandali attention nyo. Ngayon nyo lang maririnig to sa akin. Dadagdag lang ako ng konti sa lahat ng mga bagay na nasabi ko na nang una sa internet. Ito hindi ko pa nasabi sa internet to kahit kailan. Pakinggan nyo ako, Pilipinas. Akin lang muna attention ninyo. And this will probably be one of the greatest things that you will understand from a nobody, sa isang walang kwentang taong katulad ko. Ito yung isa sa mga pinakamalalaking bagay na ma-impart ko sa inyo tungkol sa konsepto ng tunay na religion. Yung tunay, 2,000 taon na lumipas dyan. Kung maniniwala kang Kristyanismo tunay, nung panahon pa ni Kristo, yun ang tunay. Kung maniniwala ka naman na sa panahon ni Propeta Muhammad, yung konsepto ng tunay, sa panahon pa ng Propeta Muhammad yun. Pero ito ang problema, yung tunay, nagkakaproblema sa kamatayan nung tunay. Pag namatay yung propeta mo, yung susunod sa kanya, tapat pa ba? At nakita nyo naman yan sa mga nangyari in the past. Nakita nyo yan sa mga nangyari in the past. Doon nga lang sa dating daan at saka sa Iglesia ni Cristo, kitang-kita mo eh. Diba? Nung namatay ang Kapelix, ano nangyari? Power struggle. Nung namatay ang Kaeranyo, ano nangyari? Power struggle. Nung namatay ang Brother Eli, ano nangyari? Power struggle. Diba? Nakita nyo naman eh. Nakita nyo yung power struggle. Nakita ninyo na merong gustong pumalit. Tapos nakita nyo rin na ang hinihahalili kadalasan kamag-anak. Bakit kamag-anak? Bakit hindi yung pinakatapat na tao sa loob ng organisasyon na yun na napatunayan na yung katapatan niya mula nung panahon na buhay pa yung dating sugo? Diba? You have to put that into perspective. Sabi mo, hindi kasi yung dating lineage kasi ni Kristo. Okay, sige, dating lineage ni Kristo, galing kay David, bla bla, etc. etc. Huwag mo kakalimutan, ang lineage galing kay Jose. Pero si Kristo, yung katawan, nagsimula kay Maria.
Saan galing ang lineage ni Maria? Kasi pagdating ni Kristo, kung Biblia pagbabasihan mo, wala nang Griego, wala nang Hebreo. Lahat iisa kay Kristo. O, so yan genealogy, hindi na ganun ka-importante yan. Panahon ni Kristo. Ngayon, ano ngayon na nangyayari? Yung totoo, napapalitan ng isa pa. Kung anong intensyon nung papalit sa kanya. Kasi tingnan mo, hindi naman bago yan eh. 'Di ba? Kung naniniwala ka sa Biblia, tingnan mo, sinabi na mismo ni Pablo yan. Naalalaman ko, pag alis ko, darating ang mga lobo, wawasakin ng kawan. At tingnan mo, ano ngayon na nangyari? Nung panahon na iniahabilin na yung iglesia ng Diyos o iglesia ng Kristo, noong unang panahon, mula kay Pablo, papunta kay Timoteo, pagdating kay Timoteo, ano nangyari? Wala nang balita. Wala nang balita kung si Timoteo nagtapat ba o hindi. Wala na rin balita pagkatapos ni Timoteo kung ano nangyari. Wala nang balita. Yan. So makikita mo ngayon kung ano nangyari. Makikita mo, ate naman, isa pa pruweba ko. Sabi mo, sa Kristyanismo kasi ganyan eh. Hindi, ganyan din sa Islam. Ano ka? Oh, sabi, hindi nagkaganyan. Hindi. Nung namatay ang propeta Muhammad, nahati sa dalawa ang Islam. Isang Shia, isang Sunni. Isang mga kamag-anak ni propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, at saka yung mga taga-sunod ni propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. See? Ano ngayon na nangyayari? Pagkamatay nung isinugo, yung papalit sa kanya, posible na kung anong intention nun, yun ang masusunod at hindi kung ano man yung iniutos ng Diyos. See? Ngayon ang pag-uusap tungkol sa bagay na totoo. Sabi mo ngayon, di totoo dati dan, di totoo Iglesia ng Cristo, born again, Mormon, blah blah, Baptist, Islam. Baka totoo yung pastor na pinakikinggan mo. Pero pagkamatay nun, wala ka assurance. Napipigilan ng kamatayan. Napipigilan ng kamatayan. O, di ba? Tamo? Sabi ko sa'yo, pag ganyan ang usapan, may nangyayaring kakaiba eh. O may automatic distractions eh. Bakit kaya? Hindi ko alam. Hindi ko naman masasagot yun eh. Pero napapansin ko na yung pattern na yun eh. Pansin din ng iba yan. Pansin din ng iba yan. Oh, yung mga ibang pastor, pag nagsasalita, may ganyan din nangyayari ko. Ano man yung nangyayari na yan. Laging may kakaibang nangyayari. Pag pinag-uusapan yung mga pinaka-importanteng bagay sa buhay ng tao, may kakaibang nangyayari. Anyways, yun ang sagot ko rin. Kakaiba, no? Bago sa pandinig niya. Ngayon ko lang nilabas sa internet yan eh. Hindi ko nilalabas sa internet sa mahabang panahon yan. Ang dahilan kasi ang mangyayari, magdududa lang ang mga tao doon sa mga religion nila eh. Hindi ko naman gusto maglagay ng duda. Pero at the same time, napag-isipan ko na rin sa mahabang panahon na dahil sa pagtatapat, kailangan ko ilabas yun. Kailangan ko ilabas yun. Isa sa mga pinakamalalaking karunungan na kailangan maintindihan ng sangkatauhan. Na kapag meron kang tapat na propeta, hindi mo sigurado kung magtatapat yung susunod sa kanya pagkamatay niya. Yun ang masabi ko. Overall, ang masabi ko, trabahuin mo na lang yung sarili mo. Kung ano man yung kailangan mong gawin, gawin mo. Yun naman sabi ko rin. Tapos, you do your own research. Kaya nga iyan ang isa sa mga dahilan kung bakit sa mahabang panahon, hindi ko sinasabi yan eh. Pero sa mahabang panahon, alam nyo rin Pilipinas na hindi ako nag-endorso sa inyo ng kahit na anong relihiyon. Ang lagi kong sinasabi na paulit-ulit, mag-research ka, magbasa ka ng mga lumang libro, alamin mo para sa sarili mo. Kung hindi mo alam, tanong mo sa akin, baka may konti akong alam, maibahagi ko sa'yo. Pag hindi ko alam, sasabihin ko lang sa'yo, tapat ako. Sabihin ko lang sa'yo, hindi ko alam. Tapos sasabihin ko rin sa'yo kung ano dahilan bakit hindi ko alam. Minsan tanga lang talaga ako, minsan bobo lang talaga ako kung bakit hindi ko alam. Minsan naman, may mga pagkakataon naman, sa dami ng mga bagay na nalalaman ko at naiintindihan ko, hindi ko alam kung alin doon yung totoo. Kaya ang sagot ko, hindi ko alam. Dihira naman yung pagkakataon na tanga ako, bobo ko sa mga bagay na tinanong nyo sa akin na hindi ko alam. Ang mas madalas na pagkakataon, sobrang daming information na meron sa akin, hindi ko alam kung alin doon ang totoo. Kasi alam mo yung konsepto ng totoo, magulo yan. Yung konsepto ng tama at mali. Sa mga ordinaryong tao, maliwanag yan, malinaw yan. Ang dali para sa mga ordinaryong tao. Pero once your intelligence, once your wisdom goes higher, you will understand hindi ganun kasimple ang tama at mali. Hindi ganun kasimple ang totoo at ang peke. Ay, salamat po. Ano? Ano to? Sayad? Sa kanila. Ako nang bahala mo may. Okay. Questions?
Na bagong perspektibo, no? Okay, Just go. for you. Ay, wow. Wala, thank you. Pagpasalamat natin yan dito. May nagbigay sa akin, oh. Ensimada. Uy, salamat, ah. Neris, thank you very much. Salamat, ah. Hindi ko, no. Kaya naman ako. Ay, ito rin, oh. Binigay din para kay Mapi. Oh. Thank you, ah. Neris, salamat. Dito kami sa Tarlac. Hello. Kamusta kayo dyan? O, sige, go. Next. Tanong ko lang, boss, nagtatrabaho ako sa fixed na sweldo, pero wala pa akong perang malaki-laki pa utang. Malaki pa utang. Pero, maki-avail ako ng networking. Worth it po ba? Mahahati ang isip mo, eh. Ayusin mo muna yung kautangan mo. Kasi malaki pa utak mo. Malaki pa utang mo, tapos papasok ka sa networking, di madadagdagan ang utang mo. Hindi naman barya ang pagpasok sa networking, eh. Ayusin mo muna finances mo bago ka pumasok dyan kasi mangyayari dyan, malamang masisira trabaho mo. Kukumbinsihin ka nila dyan, eh. Kumbinsihan session yan na tumigil ka na sa pagtatrabaho mo at mag full time ka na lang sa networking. Ako, diretso, inaan nyo naman, nadidistract ako, eh. Naririnig ko yung sarili ko salita, bakit ng boses ko, eh. Inaan, brother, inaan. Masakit sa tenga yung sarili kong boses. Ewan ko, ako lang ba nakaka-experience ng gano'n? Kaya ba nakaka-experience ng gano'n? Pag narinig mo yung sarili mong boses na ni-record ng iba, tapos naririnig mo ngayon, ang sakit sa tenga. Oo, sakit sa tenga ng sarili kong boses. Okay, go. Questions. Ay, ano nga yung tanong? Yung tungkol sa networking. Yung networking, good yan para mabuksan yung isip mo tungkol sa konsepto ng pagyaman. Ang problema dyan, mabubuksan din yung isip mo sa konsepto ng panloloko ng kapwa. Kasi karamihan sa mga networking, syempre di mo naman lalatin. Pero karamihan sa mga networking, ang ibinebenta, hindi naman yung produkto nila, eh. Ang ibinebenta yung pangakong yayaman ka, na alam mo namang hindi totoo yun. Babaliwin ka lang nila sa konseptong yayaman ka, pero yung mayaman dyan, yung nasa ibabaw. Hindi naman kasi networker yung nasa ibabaw. Yung nasa ibabaw, supplier yun, eh. Sa kanila galing yung produkto na binibili ng lahat ng networker. Yun ang sagot ko. Follow up, go. Baka meron pa dyan. Idol, may katanungan lang po ako. Totoo kaya na nagsisimula ang lahat sa paniniwala na parang di mo kaya mabuhay ng walang paniniwala? Sabi ni Romel Caballero. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng lahat. Pero alam ko, yung mga lower life form, wala namang ganyang paniniwala na hindi ka mabubuhay na walang paniniwala. Yung mga lower life form, starfish ba, mag-iisip ng ganyan? Hindi ko alam kung ano ibig sabihin na magsisimula lang. Alam mo, yun nga rin, ewan ko, hindi ko alam kung saan mo nakuha yung ganyan. Pero, halos wala namang nag-iisip niyan, eh, na hindi ako mabubuhay nang wala akong paniniwala. Halos walang nag-iisip ng ganyan. Pero psychology, pinag-uusapan, yung mga bagay na pinaniniwalaan mo, pillars of your life yan, eh. Ganun ang konsepto niya, pillars of your life yan, eh. Yun ang dahilan kung bakit ingat na ingat ang mga tao na huwag mabasag yung paniniwala nila. Kumbaga, doon na nila kinabit yung identity nila, eh. Yung identity, nakakabit sa religion, nakakabit sa DDS ka ba o BBM ka. Doon mo na kinabit yung identity mo, eh. Hanggang hindi na kilala yung DDS mo, hindi na rin kilala yung BBM mo, may bago ka na naman politikong sinusuporta na doon mo na naman kinabit yung personality mo. Yung iba, kinakabit yung personality nila sa religion nila. Yung iba, kinakabit yung personality nila sa kabit nila. Yung iba, kinakabit nga yung personality nila sa asawa nila, sa anak nila, eh. Kapag wala yung asawa, wala yung anak, hindi sila mabubuhay nang wala yung mga yun. Doon na ngayon mangyayari sa iyo, yung ang mabuting puso ay masayang puso ay mabuting kagamutan. Ngunit ang bagbag na diway tumutuyo ng mga buto. Doon na ngayon mababagbag ang diwa mo kapag nasira kayo yung pinaniniwalaan mo. Yung dating akala mo tapat, hindi pala. Kaya mas maigi sa akin, labas ko na lang lahat ng baho ko. Para umpisa pa lang, alam mo kagad, tawa ko. Kasi mahirap kasi pag pinagkataas-taasan mo yung sarili mo sa isang lugar na alam mo hindi ka dapat nandun, eh. Kaya yung iba, sinasabi kakandidato, churches. Hindi ako interesado sa politika. Hindi ako dapat nandyan. Mas maraming, alam mo yung mas deserving kaysa sa akin sa politika. Hindi ako dapat nandyan. Unang-una, hindi naman ako qualified dyan.
Wala akong resume para dyan. Wala pa akong posisyon ng gobyerno na nauupuan kahit kailan. Ano brother, majority pa. Hindi mangyayari yun. Hindi mangyayari yun. Sa dami ng politiko, majority sa akin. Sino ba ako? Vlogger lang naman ako eh. Puta naman. Kung meron mang mag-isip na dapat nasa politika ako, mga isa-isang pirasong tao lang yun, hindi ako magkakaroon ng sapat na boto para dyan. Hindi ako interesado sa politika, brother. Ang kulit mo naman eh. Hindi ka ako interesado. Gusto mo ikaw na lang. Tulungan kita. Sarap-sarap ng buhay kung vlogger lang ako eh. Pasyal-pasyal. Ikot-ikot lang. Ganun. Mura-muraot lang sa mga tao. Makasagat yung pa yung ulo eh. Okay, go. Kanina ko pa sinusundot yung ipin ko, ayaw matanggal. Nung Kailangan mo, tiga. floss. Floss kayo. Hindi, may konti matatanggal din yan. Lalambot din yan. Na kasi yung ipin ko parang pressure cooker eh. Lalambot din yan may konti. Okay, go. Kung karunungan ang pinakapangulo sa lahat ng Kaya mo na, unahin ko ba ko? Maganda yan, pero... Chester, ano pwede kong gawin sa savings ko na 1M last money? Ito na lang kasi ang natitira, nauubos, nakakasubok ng negosyo. Huwag ka magnegosyo, mag-empleyado ka, tinan mo, hindi magagalaw yung 1 million mo. Yung iba tanga eh, akala nila kailangan nila magnegosyo. Akala nila meron silang kailangan ikilos kapag meron silang pera kumakati ang kamay. Huwag ka magnegosyo, mag-empleyado ka, tinan mo, wala kang problema. Yun ang sagot ko. Next, go. Kung karunungan ang pinakapangulo sa lahat ng bagay, bakit hindi nito nailigtas si Solomon considering siya ang pinakamatalinong taong ginawa ng Diyos? Kasi karunungan is one thing. Pero application, that's a completely different story. Hindi ko nga alam kung, alam mo totoo, hindi para sa atin ang humatol na hindi naman naligtas si Solomon. Mababasa mo, nagalit ang Diyos kay Solomon. Pero let me give you another point of view to reconsider that. And I'm not saying na maliligtas si Solomon. Pero you may find it interesting na sa dami ng sinulat ni Solomon, may mga tao na alam mong napabuti ang buhay dahil sa mga isinulat niya, na patay na siya, tuloy-tuloy pa rin gumagawa ng kabutihan yung mga bagay na isinulat niya. You may find it interesting. Oo, nagalit ang Diyos kay Solomon. Pero hindi para sa atin ang humatol kung aakit ba siya sa langit o hindi dahil hindi tayo ang may-ari ng langit. Wala akong nabasang maiimpyerno sa Solomon. Pero wala rin ako nabasang ligtas si Solomon. Pero ang binibigay ko lang sa'yo, ibang perspektibo, baka hindi mo napansin. Na yung mga isinulat ni Solomon, sa libu-libong taon, hanggang ngayon, ang dami pa rin natututo sa kanya tungkol sa Diyos. Si Sulaiman yan sa Quran. Sa mga Muslim. Si Sulaiman. Oo. Dol, what if madaming kakompetensya sa sari-sari store? Anong pwedeng gawin? Mahina na kasi ang benta. Dalawa, harangan mo yung mga tao o sarado mo na. Ano harap? Katulad ng ginawa ko rin sa isa. Nakita niyo yung kagabi, di ba? Pinaharang ko siya kasi may mga kompetensya siya rin eh. Dami niyang kalaban. Ang ginawa ko, harangan mo yung mga tao. Tapos, puwersahin mong pumasok din sa'yo. Hindi mo na-isay puwersahin, na ibig sabihin, kumbinsin. Hindi ibig sabihin, arabasin mo na. O, tangin mo, liga dito ah. Nasaksakin kita pag di ka pasok dito. Hindi ganun. Puwersahin mong pumasok, ibig sabihin, kumbinsin mo ng gusto na pumasok sa'yo yung tao. Yun ang pwede mong gawin. Pero kung sari-sari store yan, na as in sari-sari store lang talaga, eh you may consider na isara na muna yung sari-sari store. O, matira matibay kung mahaba PC mo. Kasi ang mangyayari dyan, magpa-price war kayo dyan, bababaan kayo ng presyo eh. Kung matira matibay, mahaba PC mo, okay lang yun, kaya yan. Antay mo magsara yung mga kompetensya mo. Kasi nagsasarado naman ang mga kompetensya eh. Depende lang naman sa kung gaano kahaba yung PC ng mga kompetensya mo eh. Kung marami kang pera, o dito mo, antay mo magsara yung mga kompetensya mo. Make sense? Pag magpapababaan kayo ng presyo, sigurado may malalaglag dyan. Mababawasan kayo. Kasi gano'n naman ang nangyayari palagi. Lagi naman gano'n ang nangyayari. Ang nangyayari, merong isang magtatayo ng sari-sari store. Lahat ng kapitbahay may sari-sari store na. Tapos anong mangyayari? Isa-isang magsasaraduhan yan hanggang konti na lang yung matira. Hindi mo naman malalahat lahat ng kompetensya mo na lahat magsasara. Pero at least mababawasan yung kompetensya mo pag tumagal. Antay ka lang kung mahaba PC mo. Pero kung di mahaba PC mo, ako sa'yo, mag-empleyado ka muna o magsimula ka muna ng ibang hanap buhay. Kasi saturated na yan eh. At ang saturation naman, eventually humuhupa rin yan. Saturation, eventually humuhupa rin.
Depende sa industriya ang pinasok mo. Yun ang sagot ko. Follow-up question. Oy, Buds and Tommy. Hello, good evening, Buds and Tommy. Sa kanila tayo kumain eh, sa Baguio. Sa kanila tayo kumain sa Baguio. Diego. Maganda to. Sige. Ano ba sa'yo? Oh, sige. Brother, naniniwala ka ba sa pamahiin at karma at malas? Hindi. May nakadebate nga ako tungkol dyan sa malas na yan eh, sa karma. May nakadebate ako tungkol dyan sa karma. Tsagayin nyo na lang, hanapin nyo na lang sa YouTube yung debate ko ron. Buo yung debate na in-upload sa YouTube tungkol sa karma. Tungkol naman sa, sa pamahiin, hindi ako naniniwala sa pamahiin eh. Kasi nakasulat sa Biblia yun eh. Huwag makakasumpong sa inyo, sa mga anak ninyong babae o lalaki, ng sino man nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae, ng sino mang manggagaway, mga engkantador ng ahas, sumasangguni sa mga patay o nagmamasid ng mga pamahiin. Sapagkat sino man gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon mong Diyos, at dahil sa mga bagay na karumal-dumal, pinapalayas ka ng Panginoon Diyos sa harap niya. Papalayasin ka ng Diyos pag naniniwala ka dyan. Sa mga pamahiin na yan, papalayasin ka ng Diyos. Kaya sa Biblia o sa Quran, hindi parehas pinapaboran yan, pamahiin. Kasi nag-aalis yan ng isip mo papunta sa Diyos. Imbis sana sa Diyos ka sumasampalataya ka sa mga pamahiin. Sabihin niyo ba, wala naman ikang mawawala pag naniwala ka sa pamahiin. Hindi. Mawawala ang pagkasi ng Diyos sa iyo. Ang pabor ng Diyos maaalis sa iyo. Magagalit lang sa iyo ang Diyos. Yan tinan mo, siya gumawa sa lahat ng bagay. Ang pinaniniwalaan mo, pamahiin. Ikaw ang Diyos, di ka ba magagalit niyan? Di ba? Ang bilin ng Diyos, lagi ka dapat malinis. Maglilinis ka palagi. Ang pamahiin naman, huwag ka ikang magwalis sa gabi. Malalabas ang grasya. Utak. Bala kayo. Pero sagot ko rin. Follow up ko. Last question siguro para makapagkwentuhan naman kami rito ng kulay. So, year 2026 papasok na. What do you think would be the best thing to do? Mahilig ka pa tao sa best thing to do. Ako hindi ako mahilig sa best thing to do. Lahat ng bagay na maganda, gagawin ko na lang. Lahat. Hindi na kailangan best pa. Ba't kailangan ng best thing to do pa? New Year's resolution. Naniniwala ka ba dyan? Alam mo, hindi na kailangan na antay mo pa yung New Year para dyan. Kung gagawin mo na lang. Tinan mo yung Project 1M. Hindi ko nga maalala kung kailan nagsimula yung Project 1M. Kasi may butal dun sa araw. Yun yung araw na natripan ko, kailangan ko nang gawin yung Project 1M. Di ginawa ko na kagad. May butal sa araw, di na kailangan magantay pa. Yung Tondo, yung Piso Project, yun may eksaktong date yun. May 1. In remembrance and in relation din sa lahat ng mga empleyado. Kasi ano yun araw ng mga empleyado diba? Labor Day. Ngayon, ginawa ko, May 1 ko sinimulan. Pero yung Project 1, wala eksaktong date yun na sinimulan ko na parang remarkable date, wala. Kung anong araw lang na palagay ko, pwede na simulan, sinimulan ko na kagad. Yung New Year sa resolution ka pa, hindi mo naman susundin. Magpapapayat na ako next year. Mag-gym na ako next year. Kaya tignan mo, yan James, ang tambak dyan kapag ka January Pero tignan mo, antay mo na March, iba na usapan. Lahat na lang nagsasign up sa gym ng January. Lahat. Kaya yung gym, madalas nalulugi yan kapag ka December Pumapaldo sila pag January kasi ang daming New Year's resolution Mag-gym na ako dahil January. Bala ka lang buhay mo, kinangina mo. Yan. Alasel, nasa. Harap. Sel, nandito si Mapi. Okay ka muna, Mapi. Hi! Si Sel. Yung gym, naging gym bulag. Okay na, ayos, all set. Thank you very much. Bye-bye everybody.